Para sa mga hindi sinesenyas ang kanipon. Okay. Para sa mga hindi nakakasunod, or para sa ating first time, we are now in a series na conviction. And alam ko, ako yata ay nag-start nitong series na ito. Ako ba nag-start? Yeah. And then nawala ako for almost a month. It's good to be back here. And pagbalik ko, ito pa rin yung series. This is actually our 6th week. Okay? This is our 6th week. And last 3. Okay? Last 3. 8 weeks ito. So itong pang 6 na to, pinamagataan ko siyang eternal debt. Debt. And debt na utang. Kaya nilagyan ko siya dyan ng title na utang na hindi kayang bayaran. Okay? And naalala ko, nung first time tayong nag-open itong ating series na to, I already explained yung Genesis 1:27 na sinasabi doon, so God created man in His own image. Paano? Have you ever heard of that? God created man in His own image. Pero hindi naman tayo magkakamuka. Para doon sa mga absent dati, hindi naman tayo magkakamuka. So paano nangyari yun that we're created in His own image? And I also taught you guys na kaya natin siya kaparehas ng wagis kasi God is a triune God, Father, Son, Holy Spirit. And tayo naman, we are a triune being because we are made up of body, soul, and spirit. Okay? Pero meron nangyari pagkatapos niyan. So yan yung unang plano, we were created in His own image. Pero meron nangyari. And ito, basahin ko lang sa inyo. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord had made. He said to the woman, did God really say, you must not eat from the tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. So, notice nyo lang dito, etong serpent, very crafty daw siya. Kasi alam nyo, ang ating kaaway, si Satanas, hindi naman niya kayo ititrick na diretsuhan. Usually, meron niyang deception. Ipapakita niya sa iyo ang isang bagay na eto ang mas masarap kaysa ino-offer ni God. Kaya makita mo dyan, sabi dyan, He said to the woman, did God really say? So tandaan nyo, ang kalaban natin, sisimulan tayo niyan by questioning whatever God tells you. Ang Diyos ba naniniwala kayo that God wants the best for you? Amen? Ibig sabihin, yes, you agree. Okay? Pero ang unang sasabihin sa inyo ng kalaban is, talaga bang sigurado ka na ayaw ng Diyos tong ibigay sa iyo? Bakit ganyan? 'Di ba? For example, ikaw gusto mong magkaroon ng savings, gusto mong magkaroon ng sariling bahay. Now, lalagyan kayo ng doubt ng Panginoon. Gagawin ng Panginoon, bibigay sa inyo, o 'di ba ang Diyos mabuti, He wants the best for you? Bakit ikaw wala kang ganyan? Ba't hanggang ngayon nagba-boundary ka pa rin sa sasakyan mo? Bakit hanggang ngayon baon ka pa rin sa utang? O, ito mga binibigay sa inyong opportunities. Di ba? Kung ano-ano. Kaya nga, yesterday, merong pastor na nag-message sa akin, pastor siya ng Kamsur, and then winarningan niya ako about something na nangyayari daw doon sa ministerial. Ministerial, ibig sabihin yung group of pastors. Many pastors are involved with a scam. Bakit? Kasi ang tingin nila, ito yung sagot ng Panginoon sa kanila. Doon sa mga dinadasal nila, Lord, provide for the church. And they mean well. Kasi, saan ba nila gagamitin yung pera? Pagpapatayo ng church, para mag-send out ng mga missionaries, and that's good. Okay? Pero, kung pagdating naman sa mga bagay na dapat kaya natin binabasa yung word, para alam natin, imbis na pag sinabi sa atin na, did God really say? Pwede nating siyang banggain. Kasi alam nyo, ang kalaban, alam yung salita ng Diyos. Kaya nga doon kay Jesus, ang ginamit sa kanyang pang-tempt, Bible verses eh. Pero, Jesus knew, because He knows His word. Siya nagsabi nun eh. So, binanggari niya ng Bible verse. So, pagka kunyari binibigay ito sa atin, ng kalaban, pwede nating banggiin niya, teka muna, sabi rin sa salita ng Diyos,
hindi daw dapat ang mga get-rich-quick scheme. Yung mga mag-i-invest ka, tapos may mga biglang balik, hindi rin yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Kasi sabi sa Proverbs, ang perang madaling kitain, madali din mawala. So ituloy natin. So makita mo dito, si Eve, hindi naman niya masyadong alam yung salita eh. Bakit? Kasi sabi niya dyan, God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it. Bawal daw hawakan. Sinabi ba ng Diyos na bawal hawakan? Hindi. So, ibig sabihin niyan, pag ang salita ng Diyos, alam natin, pero hindi siya kumpleto, susceptible ka pa rin sa deception. So, ano nangyari? Sabi ng serpent sa babae, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. At hinighlight ko yan. Ba't ko siya hinighlight? Kasi nung bagong believer ako, ang isa sa mga tanong ko nun, sabi ko, teka muna, ano ba ang mali? Pagka magkaroon tayo ng knowledge of good and evil. Tanungin nyo nga yung katabi nyo. Tingnan nyo kung alam niya yung sagot. What's wrong with knowing good and evil? Hindi ba tama yon? Tingnan natin dito sa teens. Magtawag tayo ng tao. biglang nagtakipan ng mukha. Ano? Masama bang malaman ng tama at mali? Kayo ba gusto niyo malaman ng tama at mali? Okay? So ano masama dito? Grabe naman si God. Killjoy. Killjoy si God. Ayaw niyang malaman, gusto niya. Kaya sabi dyan, no, for you will be like God. So, ginamit ito para sabihin na ayaw lang ng Diyos na maging katulad niyo siya eh. Kasi pag nalaman mo, kasi ngayon, you are already in His image. Okay? You're already in His image. Pero ang kulang sa'yo, hindi mo alam ang tama at mali. Ngayon, pagka kinain mo yung fruit, malalaman mo, and you will be like Him. And so, nag-ambisyon ngayon tong tao. Sabi lang, okay, sige. Pero anong masama dito sa knowing good and evil? Walang may alam? Kaya ko siya hinighlight sa inyo. And ang problema niyan kasi, back then, ang standard ng tao, iisa lang. Ang standard para malaman kung ang isang bagay ay tama't mali is based on what God says. Ever since we ate of the forbidden fruit, not only did sin come in, ang nangyari din, nagkaroon tayo ng sarili nating pag-iisip. Nagkaroon tayo ng conscience. So, ang conscience, hindi yan Holy Spirit. Kasi, ang conscience, may mga taong hindi nakokonsensya. Bakit? Kinagis na nila, ganito. So, hindi sila nakokonsensya sa paggawa ng mali. Diba? For example, pagka may mga taong nagnanakaw, sa kanila baliwala yun. Bakit? Sanay sila na ang environment nila, normal lang na nagnanakaw. Diba? Kunyari, kainan. Dati, meron akong tinulungan na tao kasi nakita ko may pinapurchase kaming isang property. Tapos, sabi ko, tulungan natin to. Kasi nakita ko, wala siyang bahay. So we took him in, sinama ko siya sa wedding. Alam mo ang nangyari? Siya yung unang-unang kumain dun sa wedding. Hanggang mamaya, sinabihan ako ng coordinator, John, yung tao mo, siya yung unang-una, nauna pa sa mga guest. So nilipitan ko, sabi ko, uy, ba't ka kumakain yan? Sabi niya, nagugutom na ako, sir eh. Teka lang, tinitiis natin ang gutom. Inaantay natin hanggang matapos ang lahat kumain, tsaka lang tayo kumain. Hindi siya nakonsensya. Bakit? Because our conscience is based on how we were brought up. Pwede yan maging tama, pwedeng mali. So yan ang nangyari nung time na kinain ang forbidden fruit. Man gets to decide ano ang tama, ano ang mali. Before that, tinitignan natin ang Diyos. What does God say? Nagets nyo? So, kung kaya nga, i-forward ko na, dahil alam ko namang ayaw nyo na nagbabasa, kaya nga, nung nangyari na kinain nila yon, nagkaroon sila ng guilt. And, ang sabi dito, then the man and his wife heard
the sound of the Lord as he was walking in the garden in the cool of the day. And ano nangyari? And they hid from the Lord among the trees of the garden. You know what? Kung ang tatay mo, pauwi sa bahay, excited ka or natatakot? Excited, di ba? Excited kayo. Pwera na lang kung meron kang kasalanan. Kunyari, meron kang bagsak sa grade. Nako, sana wag mo nang uuwi si tatay. Sana mag-overtime. Di ba? Bakit? May kasalanan ka. Alam mong nako, palo. Okay? So, pagdating dito, nung narinig nila si God, instead of being excited, they hid. Bakit? Sabi John, siyempre, hinanap sila. Pero, you know what? Even nung time na nagtatago sila, alam na ni God na nagtatago sila. Hindi nagulat ang Diyos. Kasi there's nothing secret na hindi alam ni God. Lahat ng ginawa mong kasalanan, alam niya na yan. Hindi mo pa ginagawa, alam niya nang gagawin mo yan. So, anong nangyari dyan? Hinanap niya. Sabi niya, where are you? And sumagot si Adam. Sabi niya, I heard you in the garden and I was afraid. Because I was naked, so I hid. Alam niyo, hindi naman ito yung day na create si Adam eh. Matagal na siyang nakahubad. Si Adam, nung ginawa siya ng Diyos, nakahubad na siya. Hindi siya nahubaran after niyang kainin yung fruit. He was created naked. But suddenly, nakita niya. Kasi, nung pumasok yung conscience, pumasok din ang kalaswaan. So now, nakita yung sarili niya, sabi niya, oh my God. Okay. Nag-green joke sana, pero wag na. Nasa live tayo. Okay. So, tuloy natin. At least natawa kayo kahit na ano. So, what happened because of sin? Nagkaroon ng iba't ibang mga curse. At hinighlight ko na lang dito kung ano yung mga curses na yan. Pagdating dun sa serpent, kinurse ni God ang serpent. Sabi niya, you will crawl on your belly. Yung kulay yellow, in case hindi niyo ako masundan. You will crawl in your belly and you will eat dust all the days of your life. Pagdating naman dun sa babae, punta tayo dun sa pink. Hindi, pink yan sa akin pero red lumabas dito. Sabi niya dyan, painful labor, you will give birth to children. Your desire will be for your husband and he will rule over you. Okay? So, ilan sa inyo nagkaroon na ng anak? Mahirap ba? Ano, Clarice? Mahirap ang ano? Mahirap ang anak, di ba? Grabe. Kaya nga, may mga tao na sa sobrang sakit daw, lahat ng mga santo natatawag nila doon sa ano. Yung iba naman, mas masagwa, lahat ng muray naabot ng asawa. Okay? So, yan nangyari. Pero, your desire will be for your husband. Kung titignan nyo, sino mas madalas na nangangaliwa? Yung lalaki, yung babae. Oy, judgmental kayo, andito to. Di ba? Ang bilis yung sumagot. Yung lalaki. Tama ba? Agree ang mga lalaki? Oo, pero ang nangyari dyan, makita nyo, bakit ang mga babae, pagka tumatanda na, sasabihin, uy, magiging old maid ka na, magko-40 ka na, wala ka pang asawa, nag-aalala sila. Diba? So, sabi nga, pagka daw 20, pwede ka pang choosy. Pero pagdating mo na ng mga 30, wag ka na raw masyadong mapili, ibaba mo na daw yung standard mo. And you know, that's a joke. That's not true. Okay? Kahit nasabihin mo, pagka ikaw nagmadali, ang makukuha mo hindi asawa. Ang makukuha mo sakit sa ulo. Diba? Pag sa maling tao, it's better to be single and walang problema kaysa naman may asawa ka nga, pero ang dami mo namang sakit sa ulo. Diba? Nag-aalala ka, ano, or siya uuwi siya, lasing ba siya? Diba? O kaya, dati, nagtatrabaho ka, ngayon, mula nung yung pinagdasal mong magkaroon ka ng asawa, tapos hindi natutuloy, tapos pinilit mo, anong nangyari ngayon? Kailangan mong kumayod para sa 2 tao kasi yung asawa mo ayaw magtrabaho. Di ba? May mga ganyang cases. Okay? So, kaya sinabi dyan, your desire will be for your husband. Pero, ang mga lalaki, pag 50 na sila, tapos wala pa silang asawa, ang tawag sa kanila, eligible bachelors. Di ba? Eligible bachelors. Hindi sila nag-aalala na bakit. Bakit? Ang dali magligaw dyan. It's my choice. Diba? Ganon sila. Yan yung kasama dun sa ginawa before. And he will rule over you. Pagdating naman dun sa lalaki, anong nangyari? Yung kulay blue. By the sweat
off your brow. You will eat your food until you return to the ground. Alam niyo ba yung original plan ng Panginoon? Walang nagkakasakit. Cancer? No such thing. High cholesterol? No such thing. High blood? No such thing. Dati, ang puno, hindi mo kailangan diligan para bumunga. Okay? Dati, hindi umuulan. Pagka kailangang i-water, ang nangyayari, yung tubig galing sa ground, umaakyat para diligan yung ano. Hindi umuulan, tas lahat ng tao nababasa. Tapos ngayon, magpapatuyo ka pa. Hindi ganon. Ganon yung blessing ni God. But because of sin, ang nangyari, all these curses came in. So eventually, ang nangyari, ito, bago ko iwanan tong verse na to, tong chapter na to, i-clear out ko na nito kasi usually ito rin yung mga questions ko nung ako'y bagong believer pa. Sabi dyan, so Adam named his wife Eve because she would become the mother of all the living. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife clothed them. And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. Kasi kinain nila yung fruit eh. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. So, tandaan nyo, may 2 puno. Doon sa gitna ng Garden of Eden. Maraming puno doon, pero merong 2 special tree. Okay? Yung isang puno is a tree of life. Yung kabilang puno is the tree of knowledge of good and evil. Okay pa ba kayo? Nakakahabol pa tayo. So, ang bawal doon, dapat yung knowledge of good and evil. Kinain. Namulat ang tao. So, nung kinain nila yon, sabi ni God, now, kailangan paalisin na natin siya dito sa garden. Bakit? Kasi, pagka hindi natin yung pinaalis, most likely, kakainin din niya tong kabila. So, pinalabas ang lalaki at babae dun sa Garden of Eden. And then sabi dito, sinarado yung gate, pinabantayan sa isang anghel, and meron daw isang flaming sword na nagwawagayway doon to make sure na hindi babalik ang tao. So did God do this as punishment? Isipin nyo. Ginawa ba ito ng Diyos para parusahan sila? Tingin nyo, Mae. Tingin mo, Paul. Punishment? Punishment to? What do you think? Sino nagsabing parusa yan kaya sila pinaalis? Parang ano yan eh, parang magulang natin pag may kasalanan tayo, lumayas ka dito. Ganun ang ginawa. Ilan ang nagsabi? Punishment. Sino nagsabi? Hindi punishment. Ba't parang konti lang ang willing sumagot? Alam nyo, sa buhay, meron talagang mga risk na kailangan nyong i-take. Yung mga risk, sometimes, grabe yun pagka mali. Pero dito, wala namang punishment pag mali. So maganda dyan, pumili kayo kahit isa. Okay? O, ilan na nagsasabi? Punishment, taas ang kamay. Tignan niyo yung katabi niyo pag hindi siya nagtaas. Okay? Sino nagsabing hindi ito punishment? Sino yung hindi nagtaas ng kamay? Taas ang kamay. It was not a punishment. It was not a punishment. And kaya ko lang to in-end dito, finorward ko ng konti. Alam niyo kung bakit? Kasi, remember, yung time na kinain niya yung knowledge of good and evil, nahiwalay siya sa Diyos. Okay? Nahiwalay siya sa Diyos. If kainin niya yung other tree, hindi na siya mamamatay ulit. At alam nyo ang mangyayari pag hindi na mamamatay ang tao, it means eternally separated tayo sa Panginoon. Hindi na natin mariredeem yung relationship na nasira. And alam niya ni God. So sabi niya, alisin nyo sila. Kasi for kayo, kung gusto nating makasama ulit ang Diyos, how many of you guys wanna go to heaven? Okay? Ready na kayong magpunta sa heaven? How many are ready to die today? Ayaw. Di ba? Hindi kayo pwedeng pumunta ng heaven nang hindi namamatay. Kailangan mamatay muna tayo bago tayo pumunta ng heaven.
And ganyan na yan. Okay, for us to reconnect. Nagets nyo? Now it makes sense. Okay. So, because of that original sin, sabi ni Paul sa Romans 5:12, sabi niya, sin entered the world through one man, and death through sin. Ang tao ngayon na separate siya from God, yung having a relationship. Because of that, lahat tayo, pagka tayo ay namatay, hindi ka na pipili kung ikaw ay pupunta sa langit or pupunta ka sa impyerno. Sigurado, bawat isa sa atin ay pupunta sa impyerno. So, anong ginawa ngayon ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos is He created the law. Ano yung law? He gave us the 10 Commandments. At ano yung sinasabi? Sino nakaka-memorize ng 10 Commandments? Dito ba nakaka-memorize ba ng 10 Commandments? Alam mo, si A? 10 Commandments. Sabi dyan, dapat daw hindi magkaroon ng ibang Diyos. Hindi raw dapat magkaroon ng mga idols. Ewan ko ba, bakit yung iba ayaw maniwala na walang idols? Nasa 10 Commandments naman, linaw-linaw. Do not use the name of the Lord in vain. Honor the Sabbath day. Ito, maraming mga pastor, yan ang problema nila, yung Sabbath, ayaw nila magpahinga. Honor your father and your mother. And then, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, and thou shalt not covet. Hindi kabet. Yung kabet sa adultery yun eh. Okay? Hindi yan, Pero, ito yung mga basic commandments na binigay ng Panginoon. So, question, ilan ba sa atin dito ang nakakasunod lahat dyan? Kung i-rate mo yung sarili mo, ano ba talaga dito yung passing grade? Pagdating natin dun sa, sa school, di ba, ang passing grade is how many percent? Sabi, nung una, 75. Mamaya, ginawang 70. Nung college ako, yung ibang subjects, 50% pasado na. Okay? Pero pagdating dito, ang passing grade dyan, it's 100%. Kaya, binigay ng Panginoon itong 10 Commandments, but ang problema dyan is, it failed. Hindi siya nag-work. Nung ginawa yung 10 Commandments, alam nyo ilan yung nakapasok sa langit dahil sa 10 Commandments? So far, parang wala pa. Bakit? Makita natin dito sa Hebrews 8:6-8, but now Jesus, our high priest, has been given a ministry that is far superior than the old priesthood. For He is the one who mediates for us a far better covenant with God, based on better promises. For, yung hinighlight ko, pakibasa nating lahat, if there had been nothing wrong with that first covenant, no place would have been sought for another. Ibig sabihin yan, kung meron palang may kayang makasunod sa 10 Commandments, you know what? God would have just rested. Okay, nabigay ko na sa yung 10 Commandments, pwede na. But ang naging problema, nung ginawa yung 10 Commandments, nag-aantay ang Diyos, binibilang niya, okay, tignan natin ilan ang makakapasok. After 1 year, wala. 2 years, wala. 3 years, wala. 10 years, wala. Teka muna, 100 years na, ni isa, wala pa nakakagawa. May mali. Okay? And ano yung problema ng first commandment? Ng first covenant? Yung old? Anong problema niya? Okay. Let's see. Sabi, it's the weight of the law. Ang taas masyado ng passing grade. Walang room for error. Sabi sa James 2:10, for whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it.
So for example, ito, nilagay ko siya ulit dito dahil ayoko siya makalimutan. Okay? Yung wala kang ibang God, nag-worship. Ilan sa inyo nakapag-worship na ng idol? Nakadaan na kayo dyan sa Nazareno, nakapunta na kayo dyan sa Chinese temple dyan, tapos nakapagtiri ka na ng doon. O kaya minsan, di ba, pag yung meron tayong patay, at kinakausap pa natin yung patay natin, sana ganyan ka. Parang kala mo, buhay yung picture, di ba? Alam mo, sabi doon, pagka ikaw may ganyan, that's idolatry. Pagka ikaw, nag-commit ka ng idolatry, para ka na rin nag-commit ng adultery. Okay? Para ka na rin pumatay ng tao. It's the same. Yan yung sinasabi dyan. So, yung weight of the law makes it actually impossible na masunod mo tong old covenant. Gets? Are you still here? Importante to, ha? And then second, yung law na binigay, for example, yung thou shall not kill, it wasn't really literal na thou shall not kill lang. Nung Sermon on the Mount, ito yung sinabi doon ni Jesus. Sabi niya, narinig nyo na dati, sinabi nung Old Testament, you shall not murder. Okay? So safe. Ilan ba sa inyo nakapatay na? Sure? Wala pa? Patay ng ipis, nakapatay na langgam. Sabi niya, whoever murders will be liable to judgment. Sabi niya, but, sabi ni Jesus, lilinawin ko lang sa inyo, okay? Everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Yung palang isipin mo, kunyari, nung bata kami, sabihin mo na, mamatay ka na sana. Para palang pinatay mo na yung tao noon. Yung nasa isip lang natin na mga bad things on people, violation na pala yun. Or sabi dito, verse 27 to 28 ng Matthew 5, you've heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Pagka nakatingin ka sa Facebook, tapos nakakita ka doon ng artista o kaibigan mo, siya naman post, nakabikini, tapos nagsasayaw pa sila ng TikTok, di ba? Tapos ikaw naman, nag-enjoy mo siya. You know what? That's adultery. That's adultery. Because ang Ten Commandments is not based on action, it is based on your heart. And you know what? Ang Diyos hindi lang yan nakatingin sa ginawa mo. Kasi pwedeng kunyari kanina, di ba, Tagalog songs, taas-taas ka ng kamay. Pero kung yung puso mo wala sa position of worship, alam ng Diyos yan. You can't fool God. Di ba? We can fool people, pero we can't fool God. Ano pa? We're incapable. Sabi sa Leviticus 22:20, you shall not offer anything that has a blemish. So, ibig sabihin yan, lahat tayo, meron tayong utang na hindi natin kayang bayaran. Sino sa atin na may utang? Okay. So, tignan natin siya sa practical side. Real world. Ikaw mismo, meron kang utang. Kunyari, hindi mo mabayaran ang iyong supplier or hindi mo mabayaran ang iyong landlord. So, kinatok mo ngayon yung kapitbahay mo. Sabi mo doon sa kapitbahay, Brad, meron sana akong pabor nahihingin sa'yo. Ako, pag merong nagte-text sa akin ng ganyan, ng I have a favor, 90% of the time, pera yan. Kaya pag sinabi nila na, Pastor, meron akong favor, te-text ko sila, sige, kahit ano, wag lang pera. Tapos minsan, di na sila sasagot. Okay? Pag yung neighbor mo, kinatok mo, tapos sabihin mo sa kanya, meron akong pabor, pwede ba makahiram ng pera? Kasi yung due date, kailangan ng bayaran Okay? Pag yung taong yun, wala rin siyang pambayad, tingin mo, papautangin ka niya? Sabihin niya sa'yo, ako nga, wala rin Dalawa na tayo. Bale, at least sabay tayong papaalisin dito. Diba? And parang ganyan yung sitwasyon natin. Pagka tayo, we are in debt. Every one of us. So, paano mo iisipin na kung ano man yung gagawin mo, tatanggapin? Kasi diba nung bata tayo, ang thinking natin, basta mabait ka, pupunta ka sa langit. That's not true. Hanapin mo yung Bible, walang nakasulat na ganyan. It's not based on what we can do. Hindi, porke milyon-milyon ang binigay mo sa church, saved ka na, may pwesto ka na sa langit.
Hindi totoo lahat yan. Bakit? Because nakalagay sa Leviticus, ang taong may utang, imperfect, hindi a-accept. It's not a worthy sacrifice. Okay? We cannot offer ourselves as payment because tayo mismo, we are blemished by sin. So, kung gano'n naman pala, bakit pa binigay ng Diyos ang Ten Commandment? O sige, tanungan kayo ulit. Bakit pa binigay ng Diyos kung yun naman pala? Hindi ba alam ng Diyos na hindi kaya to? Ayaw niya magtanungan, ha? Ano? Bakit? Bigay ko na sa inyo yung sagot. Okay? Sabi sa Galatians 3:24, the law was our guardian until Christ came that we might be justified. So matagal, mula nung time na ginawa yung Ten Commandments hanggang sa dumating si Jesus, it was a long time. But for the meantime, habang wala pa si Jesus, okay na yan as guardian. At least kahit papano meron tayong sinusundan. Pangalawa, it's for the awareness of sin. Sabi sa Romans 3:20, through the law, we became conscious of our sin. For example, okay, madalas nakakita tayo ng signage nakalagay, huwag tatawid. Nung una, yun lang ang nakalagay, huwag tatawid. Mamaya, nilagyan, huwag tatawid, nakakamatay. Pero ang tao, tawid pa rin ang tawid. So mamaya, dinagdagan na yun, huwag tatawid, nakakamatay, and then sinundan ng kung ano ng mga mura. Diba? May mga mura-mura pa silang nilagay doon. Pero ang tao, ganun pa rin, tawid pa rin ng tawid. Kasi wala silang pakialam dyan eh. Okay? But at least alam nila, mali ang ginagawa. Paano kung hindi nilagyan ng sign yun? Hindi nila alam na mali. Ngayon, conscious ang tao na ginagawa, pero ginagawa pa rin nila. The Ten Commandments was made. So alam natin na meron tayong pangangailangan. Because if not, remember, ano nangyari sa Garden of Eden? Nagkaroon tayo ng knowledge of good and evil. So, ibig sabihin yan, kahit ano gawin ko, kung sa tingin kong tama, tama to. Kaya makita nyo ngayon, di ba, yung mga bagong generation, tingin nila, sabi nila, kung ano man yung maisip nila, okay yun. Pagka, kunyari daw sa Amerika, pag sinabi ng isa, ako tingin ko ano ako I'm a potato. Alam niyo yung potato? Patatas. Pag sinabi niyang patatas ako, kahit sabi mo, paano ka naging patatas? Tama siya, patatas ako. Wala siyang pake kung anong iniisip mo, ano siya. Basta pag sinabi kong patatas ako, patatas ako. Pag kinausap mo ako, pwede kitang hindi sagutin. Bakit? Nagsasalita ba ang patatas? Hindi. Di ba? Ganun ang tingin nila Ganun kabaliko yung knowledge of good and evil. Ikaw ang bahalang magsabi. But when the law came, nalaman lahat yan. Alam na natin ngayon kung ano tama't mali. Bakit? Tignan natin yung Ten Commandments. Gets? Okay? So, paano yan ngayon? Meron tayong Ten Commandments, pero the Ten Commandments could not save us. The law could not save us. Binigay na ba yung communion elements? Okay. Yan. So, 1 Peter 1:18-19. Sabi niya dyan, you were ransomed. Ano ibig sabihin ni ransom ka? Ikaw ay tinubos. Usually, narinig natin word na ransom sa kidnapping. Pagka kinidnap, kailangan mo bigay ng ransom. Tayo, kinidnap tayo ng kalaban. Kinidnap tayo ng kampo ng kadiliman, nila Satanas, nila Lucifer. Sabi niya, ba't ang nangyari dito? Tayo ay ni-ransom. Pagka ni-ransom, meron kang kailangang ibigay para mabawi mo yung tao. At ang ginamit daw dyan is not with perishable things such as silver and gold. Kasi kung yung mga yan, pwedeng kitain yan ulit pabalik Pwedeng kitain yan. Pero hindi raw yan. But with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Bakit? Because tayo, hindi natin masasacrifice ang ating sarili, kahit kunyari sabihin ng asawa mo. Like last week, kasama namin si Ruth sa Kamsur. Nagpunta na si Ruth dito, no? Yeah. So si Pastora Ruth, alam niyo ba yung ginawa niya a few years ago? Yung kanyang asawa na Dutch, hindi niya pa siya siguro na-meet, but matangkad na lalaki,
nagkaroon siya ng kidney failure. So, kinailangan niya ng donor. Dami na nilang mga tinignan, walang compatible. In short, si Ruth, sabi niya, in order for you to live, I'm willing to give up my kidney. So, hinati yung kidney niya, kalahati binigay sa kabila, and buti na lang, they both live. But may mga cases, minsan, one of them dies. May mga cases, nakatanggap siya, pero patay pa rin. But in their case, God is good, both of them live. Palakpakan nyo naman ng konti, di ba? Grabe yung story niya. Pero dito, okay, sa case na to, wala tayong karapatan na magbigay. Bakit? Kasi tayo mismo, wala tayong kidney. We're not perfect. Hindi pwedeng sabihin ng asawa mo, oh honey, hindi ka makakapunta ng langit kasi parehas tayong may kasalanan. So ang gagawin ko, magsasacrifice na lang ako na lang pupunta sa impyerno para makapunta ka sa langit. Hindi pwede yun. Bakit? Parehas kayong pupunta ng impyerno eh. Nagets nyo? No one could make that sacrifice. It had to be the Son of God. And so, etong gagawin natin ngayon, yung ating breaking bread. Alam ko, usually, we do it at the end, after the message. But today, I want to be different. I don't want to do routines. Actually, hindi pa ako nagsisimula sa preaching. Wala pa yung 3 points ko. Kung na-notice nyo, intro pa lang to. Okay, this is an intro. 2 na yan. Okay? And we will just break bread first. Sabi dito sa Hebrews 9:11-14, when Christ became the high priest of the good things that are now already here, He went through the greater and more perfect tabernacle, which is not made with human hands, that is to say, is not a part of creation. He did not enter by means of the blood of the goats and calves, but He entered the most holy place once and for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. The blood of goats and bulls and the ashes of heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them so that they are outwardly clean. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consequences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. So, i-share ko sa inyo. Sabi niya doon, nung unang panahon, ang ginagawa nila, every time may kasalanan ng mga tao, ang gagawin, kukuha sila ng unblemished lamb, tapos isa-sacrifice nila yon. And after that, ceremonially, everybody will be clean. Sabi niya, kung yung dugo ng mga kambing at mga tupa, nagagawa yon. Lahat ba meron ng communion element? Sabi niya, isipin nyo na lang, how much more pag yung katawan at dugo ni Kristo ang gagamitin. Eto, hayop yun. Pag pumunta ka ng SNR, makakabili kayo doon ng lamb chops. Alam niyo yung lamb chops? Yung tupa, okay, na ginawang parang steak, pwede mong lutuin. Yung ibang mga tao, sarap na sarap sila doon, pero ako hindi ako kumakain nun. Kasi, basta hindi ako kumakain ng lamb chops. Sabi doon, kung etong lamb chops, na kayang-kaya mong bilhin sa SNR, pag sinacrifice mo, nakakapagpatawad ng kasalanan. Basta importante, perfect dapat yung tupa. Ano pa kaya? The perfect Son of God, inalay niya yung kanyang sarili. So as we partake of this bread, isipin nyo, this represents the body of Christ. The body of Christ which was sacrificed. Para yung kaninang utang na hindi natin kayang bayaran, siya na ang nagbayad. Let us partake of the bread. Ito namang ating juice, it signifies the blood of Christ. The blood of Christ sa Bible, the blood means life. Kaya nga yung mga iglesia, bawal sa kanilang kumain ng dinuguan. Kasi ang dinuguan, nando daw ang buhay ng mga hayop. Pag kinain mo daw yung dinuguan, unang-una it's dirty kasi lahat ng mga sakit daw nandun. But second is parang hinigop mo daw yung buhay ng animal kahit napatay na naman yun, kaya nga naluto, di ba? So, let's remember the blood of Christ, na itong blood na to, it is enough
it is sufficient to wash away not just our past, but even yung present sin, and even yung ating mga future sins. Let us partake of the drink. And let's pray. Let's open our message in prayer. Thank you, Lord, for what you have done. Yung utang na hindi namin kayang bayaran, ikaw ang nagbayad. Yung 10 commandments na ibinigay sa amin na wala namang kayang sumunod because it is imperfect. Ikaw ay naging totoo sa iyong pangako. And you gave your Son to us so that by faith, we can be reconciled to you. And we thank you for that. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, start na tayo sa message. Now what? Ano? Ha? Okay. So now, simulan natin message. Now what? Ano ngayon? Because of all the things na sinabi ko sa inyo, ano dapat? Sabi sa Colossians 2, verse 13 to 14, let's read. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive in Christ, and He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it on the cross. So sabi dito, alam nyo, ang ginawa ni Kristo, He canceled your debt. Na-cancel yan. So, bakit yung mga mukha nyo, hindi siya mukhang masaya? Na meron kayong utang na hindi nyo kayang bayaran, pero na-cancela ang inyong utang. Di ba? So, ito yung 3 points. Unang-una. Because of what Jesus has done, number 1, keep yourself pure. Ito, last week ko lang to nakita sa Bible. Alam ko, nagpakita siya sa akin dahil part talaga siya talaga yung number 1 eh. Sabi dito sa 1 John 3, Dear friends, we are already God's children, but He has not yet shown us what it will be like when Christ appears. But we do know that we will be like Him, for we will see Him as He really is. And all who have this eager expectation will keep themselves pure just as He is pure. Sabi dito ni John, ni Apostle John, sabi niya, alam nyo guys, asan ang mga children ng Panginoon? How many are the children of God? Ang hindi nagtaas, hindi kayo children ni God? Okay? Sabi niya dyan, alam nyo, yung children of God, they are waiting in eager expectation. Alam niyo yung eager? Alam niyo ba ibig sabihin ng eager? Yung mga mukha ninyo, hindi eager yan. Sabi niya dyan, ang mga anak ng Diyos, na-excite sila. Because alam nila, meron silang inilulook forward. Okay? Alam niyo yung anak namin, to si Ziba, tinatanong na kami kagabi, ano daw ang gagawin sa birthday niya? Ang birthday niya, August 18 ba? Matagal-tagal pa yon, marami pang tulog. Pero ngayon, ine-expect na niya na merong something. They're looking, because she's looking forward to it. Eto, birthday lang to. But eto, itong inaantay natin, it's a big thing. Biro mo, Jesus is coming back and we will be once again with Him. Alam niyo, gaano katagal na nating hindi nagagawa yon? Kailan ba ginawa ang Genesis? Parang 6,000 years ago. Di ba? Hindi kayo reconciled. Yung mga merong asawa sa overseas, pag alam nang uuwi na next month, excited. Excited. Di ba? Yung iba hindi na makatulog. Yung iba nagsisimula sila maglinis ng bahay, magayos-ayos. Ako, baka mapagalitan ako pag wala, saan napunta yung pera, pag mga pinapadala. Di ba? Excited. That's eager expectation. And sabi dyan, sabi niyan, all who have this eager expectation will keep themselves pure. Ang taong naboborn again, nagbabagong buhay. Nagbabagong buhay sila. Kung may mga kasalanan kang ginagawa, stop sinning. Nako-convict sila. Kaya nga conviction ang title ng ating series. Nagkakaroon ng epekto. Kahit dahan-dahan, meron. Meron bang conviction na nangyari sa atin? Pagka hindi sila nag-a-attend ng Sunday service, nako-convict na sila because that's part of being pure. While we wait,
ang goal natin is to be like Jesus. Kaya sabi dyan, pure just as He is pure. Nagets nyo? Kung dati nag-attend kayo ng Sunday service, di kayo nakikinig. Ngayon nako-convict na kayo. Nagets? Alam nyo, dun sa 3 weeks yata kaming nawala. So, nando kami sa Kamsur. We hosted 2 groups of missionaries and pastors. Yung iba galing ng Manila, yung second group naman, yung iba galing pa ng Amerika, may nanggaling ng Canada. And yung weeks, yung days leading to that, we were cleaning the house. We were cleaning the house. Hindi lang cleaning the house, kinailangan pa namin ni Monique na magpagawa ng isang bagong kwarto dahil kulang yung kwarto. Bakit? Kasi we wanted na pagdating nila, okay naman yung kanilang maaabutan. That's eager expectation. Diba? Dahil alam natin na paparating siya and that we will be like Him pagdating niya. Excited tayo. Ngayon ang ginagawa natin, nag-aantay, inaayos natin ang ating bahay. Diba? Let your life be a living testimony about the realness of God. Number 2, honor God. Sabi sa 1 Corinthians 6, verse 19 to 20, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price, therefore honor God with your bodies. Sabi ko nga kanina, di ba? Tayo ay ni-ransom. Tinubos tayo. Pero pwede nang pumasok yung worship team kasi maikli lang to. Okay? You were bought for a price. So sabi niya dyan, because tinubos tayo, ngayon, tayo ay naging temple of the Holy Spirit. Tayo ay naging temple of the Holy Spirit. So kung tayo ay temple of the Holy Spirit, dapat kahit saan tayo pumunta, dahil temple tayo ng Holy Spirit, dala-dala natin ang Holy Spirit kahit saan tayo pumunta. Just imagine, sabi, is the Holy Spirit God? Ay, hindi sure. The Holy Spirit is God. And God is light. So, dala-dala natin yung ilaw. So, ibig sabihin yan, if we are the Holy Spirit, if we are the temple of the Holy Spirit, and we are bringing God's light, hindi tayo natatakot na pumunta sa dilim. Because alam natin na pag tayo pumunta sa dilim, pagdala-dala natin ang ilaw ng Panginoon, kung saan man yun, diliwanag. Pero minsan, kabaliktaran. Dahil tayo ay hindi pure, at because our bodies do not honor God, kung saan tayo pumunta, imbis na lumiwanag, lalo pang dumidilim. Ang sinasabi ng mga tao sa atin, naku, dyan na naman yung makulit na yan. Diba? Bakit? Hindi yan ang design ni God para sa atin. We were designed that our bodies are worship machines. Kung saan man doon, naiisip natin, lagi, tanim nyo sa isip nyo, I am the temple of the Holy Spirit. But sometimes, nakakalimutan natin yan eh. Diba? Yung kaninang in-explain ko sa inyo, si Satan, na ang ginagawa niya, dinideceive kayo. Pag umurap kayo sa salamin, sasabihin ni Satan sa inyo, yan ba talaga itsura ng temple? Ang itim naman? Ang dumi naman ng temple? Di ba? Bibigyan kayo ng deception, dinideceive kayo eh. So suddenly, isipin mo, oo nga, para nagkamali yata si pastor nung sinabi niya na maganda ang plano ng Panginoon sa akin. Sige, hindi na lang muna ako ulit attend. But you know what? Lahat ng ni-redeem, we are all temples of the Holy Spirit. Just imagine kung tayo lang dito, we are going to take that call seriously, na lahat tayo talagang magiging templo. Anong mangyayari pagka kayo umuwi ng bahay? Kung talagang tinitake natin seriously that you are the temple of the Holy Spirit, anong mangyayari? Pag pumunta kayo sa bahay, yung bahay nyo, magiging simbahay. Di ba? Magiging simbahan ang bahay nyo. Because you're carrying the Spirit of God, umuwi ka. Di ba? That's what's going to happen. Everything we do should be worship. Hindi lang pag kumakanta, hindi lang pag Sunday, everything you do. Pati pagkain nyo becomes worship. Pati pag CR ninyo
it becomes worship. Hindi ibig sabihin kumakanta-kanta kayo. Okay? But everything you do, if you give it all your heart, you can offer it to the Lord. Lord, nagbabasketball ako. Lord, this is my worship to you. Habang nagte-take ka, this is my worship. Namibigay ka ng flyer, this is my worship. Nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, Lord, this is my worship. And lastly, sabi sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sabi dyan, ang mga born again, unang-una, masiyahin sila. Tignan niyo yung katabi niyo kung masiyahin yan. O lagi nakasimangot, nangiisnab, ayaw mamansin. Sabi, ang naboborn again, masiyahin, madasalin, lahat pinagpe-pray muna, hindi nagpe-pray pagkat may ginawa, tapos mali, ay Lord, I need prayers, Lord, help. Diba? Bago pa lang mag-decide, nagpe-pray na sila. Everything, kinoconsult ang Panginoon. And, sabi din dyan, sila ay mapagpasalamat. Hindi sila yung type na pumunta, nabigyan ng pagkain. Ba yan? Ito lang ang binigay? Sa lahat. Big or small. They are thankful. Kasi alam nila, Diyos ang nagbigay. Bakit tayo kailangan maging thankful? Minsan titignan natin yung buhay natin, sabihin natin, Lord, wala naman akong dapat pag-thank-youhan sa'yo. Sakit sa ulo yung mga anak ko. Yung asawa kong binigay mo sa akin, iniwan ako. Tapos, iniwan sa akin, hindi lang siya umalis. Pati mga utang, iniwan din sa amin. Tapos, pangit yung trabaho ko. Pagpapasok ako, lagi akong pinapagalitan. Ano pa ba mga ibang pwede pa yung problema? May sakit pa ako, may maintenance ako na hindi ko naman mabili. Diba? Lord, wala ako talagang maisip na pwede kong pag-thank-youhan sa'yo. Diba? Alam mo, sabi ng Bible tungkol dyan, yung wala kang makita, na kung saan ka dapat magpasalamat, ang sabi dyan ng Bible, yan mamaya ipa-plug natin. Sabi dyan sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Alam nyo, kung meron tayo ditong paraffle, yung raffle natin is 1 million. Okay? Isa sa inyo mananalo ng 1 million. Pero usually, pag nagpaparaffle, ang inuuna nila muna yung mga maliliit na prize. Diba? Una muna, sige, dito muna tayo, raffle, 5 piso. Hanggang mamaya, pataas ng pataas, para hindi umalis yung tao. Pero dito yung nangyari, kabaliktaran. Nagpa-raffle, nung 1 million, nanalo ka na. Pagka ganun ba ang nangyari? Sasama loob mo na hindi mo nakuha 5 piso? But the problem is, we don't see it that way. We don't see it that way. Sabi dito, sabi niya, ang Diyos, ibinigay na sa inyo yung grand prize. Which is what? His own Son. Nakuha nyo na yun. Pero tayo, ang tinitignan natin, wala tayong pake dun sa napalalunan natin. That ikaw may utang kang hindi mo kayang bayaran, and He canceled your debt. Pero ikaw, tinitignan mo, bakit ganito itsura ng boyfriend ang binigay mo sa akin? Bakit hanggang ngayon, wala pa rin sumasagot sa akin? Bakit yung mga anak ko ganito, mga pasaway? Diba? You're focusing at the consolation prizes. Each one of you, if you receive Jesus, you're already a winner. Napalanunan mo na ang Diyos. You've earned the seat as a child of God. Be grateful for that. So, this week, starting tomorrow, we're gonna do our prayer and fasting. Kanya-kanya tayo ng fasting kung ano gusto nyo gawin. But ang challenge ko lang sa inyo is do something difficult. Iba-iba tayo ng level. Hindi ko sinasabing kailangan full fast lahat. Okay? Depende sa inyo. As the Spirit convicts. But do something hard. Hindi yung something
Dali lang yan, year in, year out. Ito yung ginagawa ko. Ito yung alam may prayer and fasting, ganito. Do something really difficult because you're doing it for the Lord. And as we do it, as we enter into prayer and fasting, isipin natin, tapatan nyo naman ng konti yung ginawa niya. Yung sacrifice na binigay ng Panginoon, ng Diyos, giving His own Son. Sana tayo rin, Lord, eto naman yung sacrifice ko sa'yo. Hindi ako titingin ng TikTok. Yun lang? Pambihira. Diba? TikTok lang ang sinacrifice mo. Give something that hurts. Give something that hurts. Amen?